Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. As reported kahapon po, nag-file na po ng impeachment complaint, second impeachment complaint, yung Makabayan Black laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po mga kababayan, yung pag-file. Eufemia Pet Camimi Doringo. Present. Ronel Arambulo. Present. Joaquin Benaflor. Present. Jemmy Mia Antonio. Present. Malakas. Okay, present. Clarice Joy Balse. Present. Teodoro A. Casino. Present. Torineri Colmenares. Yung mga Makabayan Black po, Modesto Toque Florida. mga signatory sa pag-file ng impeachment complaint. Si Salvame Gomez. Ini isa-isa yung mga pumirma sa impeachment complaint mga kababayan. Pangalawa to, ito po si Antonio Tinio, Congressman, Party List. Sa rules. However, alam naman natin ang laro dito, no, na hindi tanggap ito, gagamiting dahilan para sabihin, well, meron nang nauna, i-refer na sa Justice Committee, hindi na kayo pwede. 1-year bar, di ba? Okay. So, para matiyak na hindi gagamitin ang mga dirty tricks, technical, para gawin yon, pupunta po tayong lahat, kami po ay pupunta ngayon sa Office of the Speaker. No? At ipapaalam natin kung nandyan si Speaker o wala. Ipapaalam natin officially na kung ano ang nangyari, na ang kanyang Office of the Section hindi sinunod ang rules, okay? At merong impeachment complaint na handa na at dapat aksyonan ng House. Pinapaalam natin ito sa Speaker. Kaya, ang panawagan natin sa kanya ay tanggapin ito, tiyakin na matanggap ito, at tiyakin na maisama sa order of business para katulad ng sa nakaraan, ginagawa naman yan, may more than one impeachment complaint, sabay na i-refer sa Justice Committee para matiyak na kasama ang lahat ng ito sa iisang impeachment proceeding lamang. No? So yun po ang gagawin natin ngayon. Pupunta tayo sa Office of the Speaker. Sir, aside from that, wala pa kayong gagawin iba para masiguro na hindi kayo magte-technical and masasama yung reklamo nyo? Parang plan C, plan A, plan B. Nandito muna tayo. No? Tapos So plan B pa lang. hindi pa naman natin pinangungunahan. No? Dahil may tiwala tayo na ang speaker, no? Ay umaasa tayo na ang speaker ay tumatalima sa constitutional process in good faith. Diba? Na sinasabi ron, isang impeachment proceeding. Kaya nga sinabi doon, one impeachment proceeding, hindi one impeachment complaint. No? Kasi sa konstitusyon, hindi naman intensyon doon na maging karerang daga na unahan. Tapos kung sinong mauna, sorry na kayo. No? Pero sir, So paglapastangan yon sa proseso ng impeachment and accountability. pero sir, willing ba yung complainants na bumalik sa Lunes? Just in case, para lang sigurado. Sa bahagi namin, willing. We are willing. Oo. We are willing to... Just to say on behalf of all the complainants, gusto po namin i-assure ang lahat po na sumusubaybay dito sa ating paglaban sa katiwalian sa korupsyon, na lahat po ng kapamaraanan Si Lisa Masa. i-push itong impeachment complaint, maisumita siya at maisama doon sa impeachment process ay gagawin namin. Ngayon, kung lahat naman ng kapamaraanan ay gagawin nila para pigilan kami, so alam na natin kung sino ba, no, ang kanino bang interes itong pinuprotektahan ng Kongreso, ng mababang kapulungan. Dadagdag lang po ako. Sir Nico, yung grupo ng Makabayan Black, ito party list, Kabataan Party List, alam naman natin, mga anti-government group sila. Pwede kong
sagutin. With visual aids ako, ha? Okay, sige. Pinapresent po namin ngayon yung Rules of the House. This physical copy is from the 19th Congress. Pero nagkaroon ng resolution at the start of the term of the 20th Congress na i-adopt yung rules na to and subsequent rules from the 19th Congress to the 20th Congress unless may pagbabago. Ina-open ko po ang page na to. Ito pong page ay nasa Rule 2, Section 3 on the rules of impeachment. Clear po dito kung ano ang steps ayon sa 1987 Constitution. May verified complaint, i-endorso po siya ng resolution of a member of a House of Representatives and shall be filed siya at the office of the Secretary General. Okay? Ito po ang hawak na verified complaint. Ito po ang complaint, verify po ito through a notary kanina. Ito naman po ang resolution endorsing the complaint. So ngayon, ang last step na ginawa po namin ay final po namin siya at the office of the Secretary General. Nowhere in the rules does it say na ang Secretary General mismo ang kailangan para ma-file tong resolution ay itong impeachment complaint as endorsed by a resolution. Ang opisina lang po ang kailangan. So ngayon po, they refuse to receive it. Pero nowhere in the rules, in the 1987 Constitution, does it say na may kailangang receiving na gagawin. Sa bahagi lang namin, final namin siya, we went through the substituted service na procedure dahil iniwan namin yung kopya ng resolution and ng complaint doon sa opisina. Kahit wala silang date stamped received, ganyan, ang end of the day, ito po ay iniwan para sa amin po, filed na po yun. So, yeah. Problema talaga ito. Kasi nga, Si Renato bawat Reyes. mamamayan, merong karapatan na maghain ng reklamo at hindi dapat ginagawang karera yung impeachment proceedings. Pangalawa, ang problema natin, kapag hinayaan nating mangyari yun, ang mangyayari taon-taon, may magpa-file ng mahinang complaint para lang matrigger ang 1-year ban at maprotektahan yung impeachable officials. And that's the Oliver Lozano playbook ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, and they're doing it again, apparently ngayon, by preventing us from filing the impeachment complaint today. So mahina po yung naunang complaint. Well, that is a view shared by a lot of people na mukhang mahina, no, manipis, at baka nakadesenyo para ma-dismiss. So, kaya kami nagpupursige dito na mag-file ng mas substantial, mas matibay na reklamo para naman ito ay kasama sa makukonsidera ng Justice Committee. Objectively, Sinyalis yun. We have na dito si Secretary General. Well, the other day, di ba, meron pa siyang mga statement sa media di ba? So, but then again, kaya nang sinabi ko kanina, gagawin namin lahat ng kapamaraanan. Ngayon, kung talagang marami pa silang gagawin, no, para i-block ito, ay talagang mabubulgar. Kung ano talaga ang intensyon nila. At ang intensyon nila ay ipag-proceed lang doon sa weak impeachment complaint laban kay BBM. Kasi ang tingin namin, yung sa amin, malakas. Referring to yung naunang impeachment complaint ng isang abogado, weak, mag-proceed ang sabi with the nila, impeachment of mahina. At ang duda nila, ang nasa likod mismo, si Lisa Marcos. Sabi din ng kampo ng mga Duterte, sabi din ni Amy Marcos, drama series daw. So ito yung second impeachment, mga kababayan, na pinailaban sa ating Pangulo mula sa Makabayan Bloc. So ito po, sabi dito sa balita, anti-corruption advocates from various sectoral groups on Thursday filed an impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Marcos for alleged betrayal of public trust. Yung mga complainants mula sa progressive groups representing workers, professionals, teachers, students, farmers, at saka urban poor. They cited 3 articles of impeachments which include allegations of large-scale plunder carried out through presidential and congressional allocations in the national budget as well as the continued use
and alleged abuse of unprogrammed appropriations even for anomalous infrastructure projects. The complaint also argued that Marcos should be impeached for allegedly allowing a system of kickbacks in commitments in infrastructure projects that purportedly benefited him and high-ranking government officials. Malabo din, mga kababayan, tulad ng unang impeachment complaint na ang unang artikulo, kidnapping kay Digong. Ito naman po, yung sa flood control anomalies in budget insertions. Mismong yung ating Pangulo, siya yung nag-expose ng budget insertions sa 2025 budget. Kaya nagalit yung ating Pangulo. Yun ang nag-trigger kung bakit sa zona niya, ang sabi niya, mga kababayan, maya naman kayo. Kasi doon mga kababayan sa mga budget insertions, nasangkot yung mga congressmen and senator and DPWH officials sa execution ng flood control projects. Yun ang sinabi ng ating Pangulo. Maya naman niya kayo. Then, binuo niya mismo yung ICI para maimbestigahan yung mga sangkot. And this time, marami na po ang nakakulong. Yan o, mga naaresto mga kababayan. Bong Revilla, dating senador, 6 officials, DPWH Mimaropa, 8 officials, DPWH Davao Occidental, 4 officials, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office, yung mga diskaya, si Romano Rimando, mga contractors, mga BCG boys, si Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza. Napakarami na po. Tapos may 3 non-bailable case kay Joel Villanueva. Yan Joel Villanueva sinampal ng 3 non-bailable na kasong malversation sa DOJ. Si Saldico wanted, may feelers na gusto makiusap sa ating gobyerno. You see? So ang ibig sabihin, hindi po kinukonsinte ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya mismo yung nanguna. Pagkatapos gusto ninyong ma-impeach. Para pag na-impeach si PBBM, gusto ninyong maupo si Sara. You see, yan ang problema dito sa Makabayan Black. Hindi nag-iisip. Pag natanggal yung ating Pangulo, sa bagay, malabo man po na matanggal yung ating Pangulo. Kung mahina yung unang impeachment case na final, at in-endorse na isang party list representative din na may nasabit din sa flood control, mahina din ito, mga kababayan na second impeachment case. Ayan mga kababayan. But anyway, anda naman sa mga ganyan, sabi mismo, mga kababayan ni Jose Castro kahapon. Anda sa mga ganyan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. At dadaan siya sa due process. Anda siyang dumaan sa due process. Di ba po? Ganyan. Walang pag-iwas yung ating Pangulong Bongbong. Ito, napag-usapan na po sa press briefing ni Jose Castro. Sponsored by the Makabayan Black. So, hintayin po na lang natin kung ano po nilalaman dyan. Hindi po tayo makakatugon sa ngayon kung wala po tayong detalye kung ano yung kanilang kinocomplain. Thank you. Salamat po. Sunod na katanungan, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, may mga ulat na si resigned lawmaker Zaldico is seeking a dialogue sa pamamagitan ng mga intermediary na pare hinggil sa kanyang kinahaharap ngayon. Is the government open to a dialogue with in charge in relation to the flood control scam, and what parameters are we going to set in case we decide to hold talks with him? Sa ating pagkakarinig, siya po ay nais makipag-ugnayan sa ombudsman. At ang sabi naman din po, even before ng ombudsman, na ang lahat ng proteksyon na kailangan niya ay ibibigay. At kung ito po ay makakatulong para malaman natin ang katotohanan, ang gobyerno po, ang pamahalaan ay open po para malaman kung ano ang kanya sasabihin. Pero ano po yung mga limits o parameters na sa tingin ninyo dapat in place kapag natuloy man yung usapang ganun? Nasa kamay na po iyan ng ombudsman kung sila po ay magkikita. Depende na po iyan na basta po ang nais lamang ng Pangulo ay lumabas ng katotohanan at kung sino man ang maaaring responsable sa mga maanumalyang flood control projects ay sila maimbestigahan at managot. Pero on the part of the administration, kasi yung ombudsman is hiwalay po sa bureaucracy natin, no? So sa part ng government, sa admin, open ba kayo sa similar na former representative ko? Wala pa po nabigyan ng suggestion na siya ay makikipag-usap sa Pangulo o sa administrasyon. Hintayin po muna natin kung ano yung kanyang itutugon.
Salamat po. Salamat po. Tuesday New, DZBB. Nasagot nyo na yung unang tanong ko kung nasaan si Presidente. Follow up na lang po, mayroon ba kaming dapat ipag-alala sa lagay ng kalusugan ngayon ng Pangulo? Wala po. Kailangan lang din po namin masabi sa inyo kung ano po yung naranasan ng Pangulo kagabi dahil kahit no madaling araw po ay nagtatrabaho po ang Pangulo. Malamang po ang naranasan niya ay sobrang pagod sa pagtatrabaho. Pero dahil sinabi naman po ng doktor na naayos siya at maganda naman ang kanyang kalusugan, siya po ay nasa Malacanang at muli magtatrabaho maya-maya lamang po. Clarification lang po. Pahinga lang Na-hospital muna. po ba si Presidente kagabi o dyan lang siya sa bahay nila pinuntahan ng doktor? Yan po ay hindi po nabigay sa atin ang pinakadetalye. Okay. Isa pang question, ma'am. Sabi po ni MMDA General Manager General Nicolas Torre III, hindi pa siya retired sa PNP at hindi po siya nag-file ng optional retirement. Taliwas po sa sinasabi ngayon ng NAPOLCOM. Paano po natin maire-reconcile yun ng executive, considering na yung executive po ang nagtatalaga ng mga opisyal natin sa gobyerno? Wala po bang magiging conflict doon? Opo. Nakausap po mismo natin si General Torre at malamang po ay nagkaroon lang ng konting misunderstanding pero muli, the President appointed General Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits and emoluments as a 4-star general. O ito yung tanong tungkol sa health ng ating Pangulo. Umaga po, Yusek. Ma'am, before I proceed to my original question, just to follow up on the President's health, may we know what particular discomfort did the President experience last night? Hindi po sa atin na nabanggit kung ano ang particular na discomfort na kanyang naranasan. But ang maimportante po rito at dapat natin maipaalam sa ating mga kababayan na siya po ngayon ay muling nagtatrabaho at nasa Malacanang. Siya po ay nasa maayos na kalagayan at mamayang hapon po ay magkakaroon pa po siya ng 2 pribadong meeting. Okay, so does it mean that makikita rin siya ng public in the next few days, or should we expect the President to take it easy and stay in Malacanang for a while? Sa ngayon po ay may pribado mga meetings po, so makikipag-ugnayan na po siya sa ibang mga opisyal. At tingnan po natin kung bukas po dahil meron po siyang event, kung maa-advise siya ng doktor na okay naman po siya, malamang po ay makikita rin agad natin ang Pangulo. O ito yung official statement mga kababayan. We have an official statement. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advise rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Ayan malinaw na ha. Baka sabihin ninyo, wala na yung ating Pangulo. Yan ang palaging wini-wish mga kababayan ng mga critics ng ating Pangulo, lalo na yung kampo ng mga Duterte. Wishing ill to the President at lahat ng mga kaalyado ng ating Pangulo. Excited sila na mamaalam. Yan ang masama sa mga ugali nila mga kababayan na never nating wini-wish sa kampo ng mga Duterte kahit kay Digong. Gusto natin si Digong humaba pa, malampasan pa yung buhay ni Enrile. Iba po, ganun dapat. Ayan lang po mga kababayan yung ating mga balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.